Okay, sa mapagpalang araw po sa lahat at ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor na Gunsmith din naman at welcome po dito sa ating munting YouTube channel. Okay, bago ako bumati at magpasalamat ay gusto ko lang munang basahin ang katanungan ni Jixi Cantara. Okay, sabi ni Jixi Cantara, boss, pwede bang dalhin ang unit sa firing range kahit walang PTC4? Okay, bago natin sagutin yan, posible yan. May paraan yan, okay. May paraan legal yan. Okay, bago natin sagutin yan, ay gusto ko lang munang kayong pasalamatan sa panunood ninyo ng aking video, sa pag-share at sa pagla-like. Lalo tigito sa mga hindi nag-skip ng ads dahil ang ating YouTube channel ay ang kita nito ay nakalaan sa 6 na estudyante na anak ng mga single parent na ating mga beneficiaries na binibigyan natin ng pambaon para makapag-aral. Okay, at maraming salamat sa mga nagpadala dito sa ating GCash number. Huwag po ninyong tawagan yan dahil anak ko yan. Yan ay akin tesorera. Wala po kaming binibintang baril. At maraming salamat sa inyo dahil nakatulong ang inyo pinadala sa mga baon ng mga bata. At maraming salamat kay Noli Peace America na nagpapadala rin sa ating ating premiere videos at malaking tulong yung mga pinadala mo dahil nakabili tayo ng eyeglasses ng isang bata at mga school supplies nitong nakaraang enrollment. Kaya natutuwa yung ating mga bata at pinaabot sa iyo ang kanilang pasalamat. Ganyan din kay Boy Umay ng Riyadh, Saudi Arabia, kay Jubel Platon. Okay, at welcome din sa ating mga kritiko at mga baser. Ito, mababasa na naman ninyo ako dito. Walang problema sa atin. Okay, sabi, pwede bang dalhin ang unit sa firing range kahit walang PTC4, kahit wala kang permit to carry? Gusto mong mag-firing, madadala mo ba? Okay, lisensyado yung baril. Ngayon, ang tanong, nasaan yung firing range? Nasaan yung firing range? Okay, ito karanasan ko ito. Karanasan namin ito nung kami ay nasa aming bayan sa Pinamalayan Oriental, Mindoro. Okay, shout out sa mga taga Pinamalayan Oriental, Mindoro. Bisitahin niyo yung aming diyan, Papa Burger, kabubukas lang. At yan ay sa pamumuno ng sa management, sa pagmamanage ng aking anak na si Elmer Jr. Sabihin lamang ninyo ang kayo ay subscribers ni Pinoy Firearms Instructor, buy one take one. Promise. Okay, at matatagpuan niya sa Alvarez Street, Pinamalayan, Oriental, Mindoro. Puntahan niyo yan. Yan yung dati kong machine shop. Yang kinatatayuan yan. Alvarez Street, halos katapatan ng fire station. Okay, mapapaburger kayo sa sarap. Yan. At sa bayan namin, kaya naalala ko yung burger, sa bayan namin noon, kalimitan sa amin noon walang mga permit to carry. Pero kami ay mga member kami ng may shooting club kami. Dahil ngayong iba nalalayuan sa Maynila, nahirapang alam mo na, probinsya, tawid dagat, ay mga walang permit to carry ang karamihan sa amin. So, palibasa yung police station sa amin, yung police yung hepe ng pulisya ay kamember din namin, shooter din, tapos yung regional director din sa aming lalawigan ay shooter din. So binigyan kami nung aming hepe, chief of police, ng authorization na pwede naming dalhin hanggang range lamang, bahay to range. So yun ang aming pinanghawakan, black and white papel na galing sa police station na inauthorize kami, pero hindi namin pwede dalhin niya sa ibang bayan. At kung nasaan lamang, alimbawa ang bahay mo ay dito, may checkpoint papunta sa may checkpoint papunta sa yung daan papunta ng range, ay honor nila yun dahil galing sa hipe yun eh. Yun ang aming karanasan. Okay, so legal ba yun? Sa ibang lugar ay hindi magiging legal yun. Pero alalahanin natin na
ang nakakasakop ng peace and order sa ating bayan ay kapulisan. Kaya sila rin ang may karapatan na magbigay sa atin ng ng authority. At nung panahon namin kasi mga 1996 ay malakas ang NPA. Malakas ang NPA noong 1996. Kaya yung aming hepe ng pulis ng aming istasyon ay nagbigay din sa amin ng authority na pwede naming dalhin yung aming mga firearms within sa nasasakupan lamang niya. At ang hiling niya sa amin, dahil noon ang mga police station ay pinapasok ng mga rebelde, ng mga NPA, ay ang sabi niya, kung mangyari yan at nabalita, halimbawa, pumutok kayo kahit nasa loob kayo ng bahay ninyo, pambulabog, kumbaga para malaman din nila na may mga kakampi sila sa labas. Ganun ang pagka nakarinig kayo ng mga putukan, halimbawa, kahit hindi kayo mag-rescue, ay kahit sa bahay ninyo pumutok kayo, para malaman ng mga rebelde na maraming silang kakampi. So ayan, at yun ang karanasan namin. Hindi ko alam sa lugar ninyo kung yan ay papahintulutan ng inyong hepe. So ang sagot ko dyan, yan ay nasa inyong chief of police. Nasa hepe ninyo yan, kung sino man na nakakasakop sa inyo. Pero pag kami ay dumadayo sa ibang lugar, halimbawa, Calamba, Laguna, ganyan, Batangas, humihingi naman yung aming hepe sa taas naman siya humihingi. Siya na mismo ang humihingi sa taas na kami ay may invitation kami, pupunta kami dyan, grupo kami, as in group na kami, na meron na kaming dahil mga shooter kami. Ayun ang kasi nung mga panahon namin na yun, ang hirap kumuha sa isang kagaya namin na malayo sa Maynila, probinsya. Yung iba hindi na makapunta doon. Maynila, ang hangad lang namin ay makaputok-putok lang naman kami doon sa aming bayan. Magkamero kami ng baril. Kasi noon ay, kumbaga noong mga 1996, ayan yung kasagsagan ng nagsusulputan yung mga shooting range, yung mga gun club. Yan yun. So, ganun ang aming karanasan. Hindi ko lang alam ngayon kung yan ay pinapayagan. At siyempre, kada palit na, pag nagpalit ng chip, ng hepe, nagpalit na, ay panibagong usapan na naman yun. Ay baka hindi nasagutin yung baka hindi nasagutin yung luma dahil wala na yung nagbigay nun. Kung sino yung nagbigay nun, sagot ka nun. Basta sa looban ng kanyang nasasakupan. So yun ang kasagutan ko diyan. At yan yung mga tanong na dapat pag-ingatan ninyo. Ingat kayo sa mga ganyan. Para wag niyo sabihin na kumpare ko naman yung pulis na ganoon, kumpare ko naman si SPO1, SPO2, o ganoon. Wag kayong basta-basta ganoon. Mas maganda na yung sa chief of police. Yan ay kung kayo ay pahihintulutan ng chief of police. So ayan. At gusto ko pa rin sana sagutin yung meron pa isa ditong katanungan. Yun daw bata, bakit daw nakakaputok ay saka ko nasasagutin yan kasi hindi ako nakaprepare doon sa batas. May babasahin pa akong batas. Okay, yun ang sunod kong topic. Kung bakit yung bata ay pwedeng pumutok ay walang lisensya. Okay, so sunod kong topic na lang yan dahil hindi ko na-prepare yung batas na babasahin. Okay, ayan. At sana maging maingat tayo na sa paglabas ng ating mga baril. Okay, kung wala tayong PTC at wala tayong at tayo ay may pupuntahan, wag na natin dalhin yung baril natin. At tayo ay humingi muna ng authority o authorization sa mga kinaukulan kung sino ang dapat nating lapitan o kung sino yung ng peace and order sa ating bayan. Baka naman sabihin niyo ay pinahintulutan ako ni kapitan nung inyong
inyong Kapitan del Barrio. Ay, hindi po yan Kapitan del Barrio. Okay, at kung siguro, kung kayo escort ni Mayor, kasama kayo ni Mayor, ay baka sagutin kayo ni Mayor. Pero talagang ang nagbibigay sa amin na yun, Chief of Police. So, yan lamang ang kasagutan ko dyan para naman na magkameron tayo ng linaw. Doon sa mga critics ko, ay karanasan ko yun. Ano magagawa ninyo? O, nag-share lamang naman ako ng karanasan. O, talagang totoong nangyari yan sa aming bayan. Ay, hindi ko lang alam ngayon. Dahil ako 20 years nang wala dyan sa Pilipinas. Kung ano na ang ano dyan. Pero, siguraduhin lamang ninyo na may black and white. May papel. Para kung maghusgaduhan man, ay meron kang pinanghahawakan na hindi tatangyan. Ay binigyan ako ng authority ni ano na ganyan. Sagot ka nun. At saka wala namang ano. Basta wag mong gagamitin sa crime. Yun ang importante diyan. Kahit ka pa mapaengkwentro, wag mong gamitin. Dahil ibang usapan na yun pag ginamit mo na sa crime. Bakit? Ay ang usapan lamang na nakalagay doon magpa-practice ka lamang sa sa shooting range. Ay kung ikaw ay nilabas mo ng bayan at ikaw ay may maengkwentro diyan, wag mong gamitin yung baril mo. Gumawa ka ng ibang paraan. Gumawa ka ng ibang paraan. Kasi, once na ginamit mo sa crime yan, ay baka hindi nasagutin yan ng labas na yan. Yun lang ang sa akin. Para malinaw huwag niyo yung gamitin sa crime. Basta kung doon lang sa shooting range, magpa-practice kayo dahil yun lang ang gusto ninyo mag-practice Ay kung napaaway kayo, paglabas mo na shooting range, napaaway ka, ay huwag mong gamitin yung yung baril para iwas sa malaking problema. Ibang usapan na po yun. Pag ginamit ninyo yan sa crime, o may nabaril kayo, ay hindi na yan sagot yan. Hindi ka nasasagutin nung hipi mo. Dahil ang usapan lamang dyan, ay magpa-practice ka sa shooting range. So yun. Bagaman ito ay pwede tayong mabas dito, pero nasa sa Chief of Police ninyo yan kung kayo ay papayagan. Okay? At kung hindi payagan, huwag kayong magpilit. Okay? At yun nga, umiwas na lang tayo sa gulo. Kung kayo man ay mapapaengkwentro o mapapagulo, ay umiwas na lang. So, yung akin na yan ay karanasan ko. Ayan ay sariling karanasan ko yan. Hindi ko alam kung may karanasan din kayong ganyan. Kung kayo may karanasan din, mga experience ninyo sa ganyan, ay ibahagi din ninyo. Okay, so, hindi ko sinasabing yan ay tama, pero yan ay experience ko. Ang experience ko ay experience ko at ang experience ninyo ay experience ninyo. Wala tayong pakialaman ng experience. Okay, ayan, at sana naliwanagan kayo at huwag tayong basta-basta gagawa ng anuman na hindi na labag sa batas. Okay, lagi tayong hihingi ng advice sa mga authority natin. Kung kayo ay nasa police station, sa anumang bayan kayo, ng inyong kapayapaan ay ang namumuno diyan siyempre ay mga kapulisan. So ito ang inyong Pinoy Firearms Instructor. Hanggang sa muli, sana kapulutan ninyo ng aral ang ating mga video. God bless us all. Thank you very much.